Be thou plucked up by the root, and be thou planted in the sea, and it should obey you. Ang uluhan sa mensahe karong gabi, faith can change directions. Dunay mga panahon sa atong kinabuhi, sakto pud ang atong nabasa nga naay mga panahon nga kini ding atong faith dili ni kanunay strong. Naagi mga panahon nga ang atong faith muka sa ato pa mukagar. But salamat nga faithful ang Ginoo nga kung ang faith na to ato lang yung hangyoon ang Ginoo nga Lord, increase our faith. Ihatag po na sa Ginoo. Mo na nga idong atong ulo ipiyong atong mga mata, Dios nga makagagahom sa tanan, sa makausap pa kami nagapasalamat kanimo Ginoo sa imong madagayaon nga grasya nga imong gihatag namo. Nga diin bisan taliwala Ginoo sa daghan namong mga pagkulang, pakyasan apan ikaw Ginoo naghatag namo kanunay sa grasya nga diin kami makapadayon sa unahan. Taliwala Ginoo sa daghang mga pagsulay nga among masugatan, mga discouragement apan salamat Lord nga ikaw faithful nga karong mga taknaa na amin nagkayusa aron ikaw among simbahon. Salamat sa kaygayonan nga imong gihatag nga imong pulong karon among matun-an og among pag-ampo Ginoo nga ikaw magapanalangin namo kung sa may mga kakulangon, mga kapakyasan nga among nabuhat diha sa mga tubangan nga mahimong babag sa mga panalangin, pasaylo ami ug asi mi Ginoong Hesus sa imong bilinhong dugo nga giula dito sa cross. Og the Holy Spirit, salamat kayo sa imuhang pagbadlong namo. Salamat sa kan pag-convict. Salamat sad sa imong pagtudlo namo. Among ipangayo ang imong presensya karon nga uban namo, magatudlo, magapanalangin sa imong pulong nga diin makatagbo ni sa amo ang mga espirituhanon nga mga panginahanglan. Among pag-ampo usab nga ang panimalay sa imong makatawhan nga gibiyaan usab. Ikaw Ginoo magabantay niini nga di mo tugutan Lord nga dunay mga daotang tao nga panghilabot niini. Bisan pa man Lord among kaigsuonan nga wala karon nga makasimba, ikaw Ginoo magapanalangin. Nga dunay kahigayunan nga mutanaw sila sa live, bless. O bisan pa man sa among pagpadayon, ang panalangin nga imong giandam kagabion, imong igabubugan hikanamo. Gamita pa dayon imong ubos nga alagad sa kay bulungan nga paagi. Sa ngalan ni Kristo Jesus amo kini gipangayo giampo. Amen. Makalingkod, faith can change direction. Dili sa atong gibasa, makita nato ni dinhi nga sa gisulti dinhi sa pulong sa Ginoo, si Jesus Christ sa verse 1, and said he unto the disciples, it is impossible, but the offenses will come, but woe unto him through whom they come. So, naa magi mga panahon nga sa ako nang giingon kaganina, naa magi mga panahon nga naay mga indirect nga i-trust sa Ginoo sa ato nga mga tao nga mahimong problema sa ato nung balay no, problema sa atong pagkakaugalingon o di sa ato ang pagka-leader. Pero ako rin yung gihulat nga kung mangayo po og sori, ang ano man dai po og ato pong tagaag tsansa. Pero man akong gihulat nga mangayog sori. Pero wa man po niadto. Sao po nato paghatag pod og sorry. Gani din sa verse 2 nga verse 3. Take heed to yourselves if thy brother trespass against thee, rebuke him. So ang pagwali isip usa ka pastor kanunay ginang ginabuhian sa pulpit. Dili ginaingon nga dunay gipihig kundi para gina sa tanan. Muna nga naay mga panahon ginana. Rebuke him. So ang mga mensahe usahay pagbadlong. Pero ang ato lang nga ato ang ibutang sa kasing-kasing nga dili na pagbuot sa pastor nga badlongon ta kun dili naay mga butang nga itudlo sa Ginoo sa ato nga naa diha nga gamiton ang pastor. Amen. Naay sa and if ye repent, forgive. So kung mangayog sorry, o di tagag tsansa. Kato akong sakop, katulo na to tulo na to sa sayop. Niuli sa balay, pulang mata. Wa mo sa eskwela, nangaligo na og suba, kauban sa barkada. Tingko, ay. So, ngay sorry. Okay. Ay, doon nagultruha kay di maayo. Niuli na po gabing dako. Wa ko na nahimo sa akong anak, pero nahimo na ako niya nga ako'y nagsuri-suri sa mga
dapit nga classmate na sa laag, alas 7 sa gabi wa pa kauli. Nangayo na pug sore, di gipasaylo na pod. The last, muli alas 8 sa gabi ang exam buntag. Muli alas 8 sa gabi. Murag dili na ni maayo. Murag nagkalala. Ingko iuli lang siguro kanako kay mura man og lisod kay man kada doon. Pero naas akong kasing-kasing nga kun mobalik din mga sorry, pasaylo na sad. Amen. Bali gining pastor, bali gining piyala kana bitong gamito kana bang nangalagad ka sa Ginoo. Wala gyoy kuan, wala gyoy puas ang imuhang paghatag og chance kay inana pod ang mga pastors o mga lagad sa Ginoo dunay poy mga panahon nga ma-discourage mi, dunay poy panahon nga murag maluya mi. Pero sorry gyud kayo, naluya mi. Tagaan po tag chance sa Ginoo nga pagkasunod pod dasig ra po ta. So inana ang akong gibati last 2 weeks. Pero salamat na lang ko Lord, salamat nga ang among pagtuo diha nimo ma-action man tuod og kagar. Pero salamat nga og moingon ka nga mangayo mi i-increase sa among faith. Nag-promise ka nga imong ihatag. So, mo na nga last Sunday bisan tuod og bugat pa sa akong dughan kay imbes noon imong tagaag tsansa manhan mo agi na mga simbahan di pa mo simba magsingisi pang duha gakuyog na noong duha mga yabag kay gid pakugong o sige lang kulod sorry lang gyud kay kung naay mga words nga akong nalitok against sa ilaha na ako ginahuna nga sa ilaha pero ang imong gisugo nako pasultihan naman badlongon naman pero di po sila ilaha na para nga maluag-luagan pud ang among dughan kay ako edad-edara na ra ba basin unya og mutirik ta ning Lord katunan lang namo ang lesson kung pananglitan kung dili po na sila para diha kulod ikaw magpuli mo nang salamat sa Ginoo balik mi sa amo ang mga Bible studies balik sa follow up salamat ko nga na ako'y partner kung adlaw nga dili ka kuyog si iba si Alvin J dahil gihinay po na akong disciple nga mahimong Sunday school teacher kay kutas kayo nga gikan sa Sunday school padulong sa divine service ako tanan mo nang pray ko Lord salamat nga na si Alvin J mo nang ko tagay lang ginig wisdom mo to hinay disciple inko kaning akong itudlo nimo sa kani sa Sunday school o kaning niang sa pag Bible study magamit ra niya nimo ni kon naa kay burden nga mag Bible study sad ka sa imuhang prospect unya mo na nga ingon ana gid ang ministry pero sa atong Kristohanong kinabuhi dili nato kalikayan nga magkaning ni ang atong gibasa karon nga kaning mga verses mo challenge nato ni nga all impossible diha sa tao but sa Ginoo posible. Kay tanaw sa atong gibasa karon lisod bigay kay pasayloon ng tao bisag kay saragay masayop lisod kay pasayloon no. Pero unsaon nga ingon man ang Bible nga og magpangayag pasaylo kapila pasayloon kun may 7 times 100 times 100 times. Posible man na lisod gali kay pasayloon ng naang kausara samot nagadaghan. No? Pero mayngon ba nga kung naagi kay sakto nga pagtuo sa Ginoo og pagsalig nga kanang tanan itugot to test na sa ato nga diin motubo ang ato ang pag-ila sa Ginoo kay ang faith can change direction mura ba og kana bang ma-focus ka anang nagpabadlong malimot na lang ka kanay nagtarong mabugat imong kasing-kasing atong pipila ka buok nga nagpabuyag malimtan na lang nimo tan-aw to nga napi na ning kamot og tarong dili na normal dili na siya dili may excuse ana sinati na ako na ni Pastor Chris sa unang panahon nagkuyog pa mi Pastor Chris ko pastor ari na lang ta motutok aning mga pipila nga nagtarong karon gibati sa nako ingko may puno ning makaagita kay aron pud ta na pud tay kasulti anang uban amen naay mga gipangita nako nga makita nako diri pero wala pa ko kakita na ron pero og mangayog chance nga mangayog sorry atong pasayloon amen atong dawaton naay mga masipyat gyud pero mo lagi na kamong mga masipyat di gyud ninyo malikayan ang mga consequences gyud pod nga inyohang anihon kaysa di mo mangayog pasaylo magpatikig mo ang consequences di po na maputol nabitoy mga uban nga mga makita na mo iko ano sa kanimo balik no
Kaya ako naman po ko yung mga panahon nga maluya, naman may panahon nga pagkulang ta sa Ginoo, pero mubalik man kita. Lord, sorry kay Ginoo, tao ra man gud ko naagi mga panahon nga maluya mi. Makasala mi nimo pero salamat Lord nga nagpromise ka nga mupasaylo pud ka. Mo nang kamalo pud ta mo pasaylo sa ato ang mga ginsakpan kong masipyat. Ngay nag-aaway dito sa balay. Ingko tama lang sa istorya ha, wala na bunogay. Salamat nga pagka Domingo, Zimba ra pod. Mura pag ma-relieve kag ingon ana ba? Nga dunay sipyat, okay, wala problema. Tagag chance. Parang number one, akong nakita, ngano nga importante gyud kayo ang faith. Faith can change direction. Kay atong maexamon karong gabi unsa na nga klase ang atong faith? Ako'y problema sa faith nako sa nga ang Ginoo mo save. Pero nawad-an kog faith, kana bitong daghan ang musimba, unya naglibog ko og Lord unsa mga klase nga wisdom akong pangayoon nimo nga makiter nako ning kadaghanon na. Kay matandog pa man kog na magpubuyag, makalimot man ko atong ubang nagtarong. Kulod taga i-increase lang ni akong faith. Pero salamat kayo nga ganina hangyo ko sa ganin ko Lord, i-examine ko ni akong faith nimong naa pa ba ni. Ug unsa na ni kadako. Kay wala may problema nimo. Kay Dios man ka nga mupadayon pag-fulfill sa imuhang mga promise. Basta malipay mahimot lang ka sa among faith. So, gidalaman ko nimo dinhi aning kabukiran nga lahi man ning liay mga tawo aning bukid. Mugbo kayo ba og kana bang kay na kanang 14, 13. Badlungon nimo, sultihan nimo nga di sa ka maguyab-uyab ha. Eskwela sa ta. Oh, pagkasunod Lunes, mo pay paghuman to isor naguyab-uyab na noon. Iko na unsa man ning mga tawo diri? Kumo di ini nga dili ato kalikayan nga daghan ang mga kanang problema ni doktora kanang early child pregnancy. Di ba daghan sa bukid? Kay ingon ana, murag kontento na kay sila ba nga kanang edad og 14 makauyab sila. Ana murag lami na kay paminaw nila pero wala kay balo nga mo'y maguba sa ilang kog maon unya. Na bugat man as pastor nga inigsulti nimo unya. Murag og hinlusot ra mag-asa ba? Di lang kay ko magpahalata sa ako ang pamilya nga murag na aksyon ko ka bugat akong dughan kay di po ko gustong maapektahan sila. Ngisi lang ko, problema na nila pero di na mo kalikayan eh. Di na mo nakalikayan nga sakitan mi. Kay ang amo kong tinguha nga gisugo mi sa Ginoo, pag-guide sa mga tao, pagtudlo sa mga tao. Sa maayong ugma ba? Gilang, inana naman yung ka ng sa ministry. But salamat sa Ginoo nga ang faith nga kung imong pangayoon sa Ginoo ihatag sa Ginoo. Nga sa ka-importante kaayo nga ang faith importante kaayo. And verse nasa number 1. Kay ang faith man God mao nay maghatag nato nga we assure, and number 1, we assure how because we assure eternal after death. Kung dili kasabot ang Kristohanon nga ang faith mao nay gilantaw sa usa ka sa Dios ngadto sa matag usa nato nga magbatunta og pagtuo diha sa Ginoo kay mao na yang gilantaw nga madiin ang tawo ma-assured nga human sa kamatayon aning kalibutana eternity yang padulngan. Mao na nga sakto gid ang giingon Lord kay diri sa verse 5 niingon niya nga and the apostle said unto the Lord increase our faith. Request sa usa ka mga alagad sa Ginoo nga patuboa ang among pagtuo kay kun ang usa ka alagad sa Ginoo mugamay gali iyahang pagtuo ayaw gyud tuo nga ang membro mudako ang pagtuo. Di gyud kumutuo ana nga ang pastor gamay kay pagtuo mudako ang pagtuo sa membro. Ngano? Kay ang pastor kung dako siya pagtuo iwali niya, isugngit niya, makita sa mga membro nga grabe og pagtuo, musunod ang membro oy.
Pero ang pastor diri luya na kay tanan, wala na ipagtuo. Maluya pud ang mga tao. Munang sakto ang mga disciples niya sa Lord, increase our faith. Mo na nga ngano man nga kinahanglan man nga mo increase ang atong faith o ngano gikinahanglan man ang faith nga naa gyud sa matag tao kay mo nay makahatag nato assurance for eternity after death. Mo nang gagingon sa Bible, balikon ako basig dunay mga bisita dinhi. Nagduha-duha pa mo sa inyohang salvation ba? Kay naa pa biyay daghang mga membro. Sige kog review ka sa salvation, kung anong na pa may membro nga kung mag-fellowship mi. Ko brad, ato yung hinahinayon ubiya ang bisyo. Pastor, hinahinayon niya tubiya pastor kay saynan mo na. Sige tag simba din nagkasabihan niya mamatay ta, maimpirno pa lang ta. Kung anong na pa man hunahuna ang mga tawo ngayon ani ko basin na pa ninyo diri. Nga sige mong simbag Domingo pero wa gyud mo na assured, wala gyud mo itinod 100% nga assurance nga ini kamatay ninyo langit niyong padulngan. Ga-matter na sa faith. Nga naman, ang faith, muna giingon sa Romans chapter 10, verse 9 o 10, nabalik-balik naman nato ni sulwining, nga kung imong isugid pinaagi sa imong baba, ang Ginoong Hesus, ug magatuo diha sulod sa imuhang kasing-kasing, nga ang Dios mibanhaw kaniya gikan sa mga patay. Unsay giingon? Ikaw, thou shalt be saved. Pero nga nung naamay mga Kristohanon kung magka-fellowship, pastor, nakasala gid ko pastor ato nangay kog pasaylo sa Ginoo kay pastilag mamatay ta maimpirno katay ko. Nganong napaman mo anang naang pulunga? Ngano man ang faith nila murag tan-aw nila gibasi paghapon sa ilahang kaugalingon nga work. Hey Christian, mo binang giingon sa Ephesians at akturo na lang nako in book of Ephesians, for by grace are you saved through faith, not of yourselves. It is the gift of God. Christian, maminaw, kung naa pa manggali, wala ma-assured karon nga inigbiya ni kalibutan na langit yung padulngan, hey, higala, gigsunan, sultihan ko ikaw. Ang pagtuo nimo ni Jesus Christ nga imong manluluwas mo ay nakapalangit nimo, way labot ang imong buhat. Dili sa imong kaugalingon, gasa na sa Dios, hatag na. Kung tinud-anay gyud kang nituog ni dawat ni Jesus Christ, 100% nagsulti ang Bible nga inigbiya nimo nining kalibutana, langit ang imong padulngan. Hingon ang pulong sa Ginoo sa Romans chapter 10, mubalik ta Romans chapter 10 verse 9. Tungod sa imong pagtuo ni Jesus Christ, ikaw maluwas. So kung imo nang gihimo niadtong miaging semana o miagi pang panahon, na ay mga tao nga nagsulti nimo ana, ay nagduha-duha eh. Pulong na sa Ginoo, dili mausab ang pulong sa Ginoo. Amen? Mo na nga ko lagi matingalan ko dugay-dugay na ra ba ni? Mag-upat na kod katuig. Upat naman may katuig dito. Mag-fellowship mi. Kubrad, nakadungog mo kog istorya ba? Na mga magkikisuunan nato bang inana. Sa ako pastor nakasala gyud ko rong manahon na pastor, ngano man? Alagot kay ko sa kung pastor. Nangayo ko pasaylo sa Ginoo pastor, oy kay mamatay pa lang tag maimpirno tay kung ano na pamangkana. So balik na sad ko, pasabot na pod. Ko ambot lang ka. Ninyo diri basig na pa ingon ana. Napa ba? Pastor, kung makasala dai pastor. Langit ay gihapon, ayaw kalimot nga ang magpakasala, nagpakasala ug nakasala lahig meaning. Ang nagpakasala nahibalong sala gituyuan. Pero dili na siya makapaimpirno kung imo nang gibuhat. Kastigo imong maangkon diha isip anak sa Ginoo. Layo sa panalangin. Struggle sa Holy Spirit sulod sa imong dugan. Pero ang assurance sa kaluwasan sa Ginoo, gasa na. Gihatag na sa Ginoo once nga mituo ka ni Jesus Christ nga imong manluluwas. Kanang imong binuhatan mo bito na gisulit sa Corinthians chapter 5 verse 10, we must all appear before the judgment seat of Christ. Kay mga tubang ta ni Kristo aron magdawat ta sa atong mga na buhat maayo man ug dili. Ganti na. Pero mayong gali ka og kaluwasan, gift na.
Hatag ra na sa tanan. Unya, kung tinuod kang nagdawat sa Ginoo, anak na ka sa Ginoo. Amen? Anak na ka. Kung anak na manggali ka sa Ginoo, sumala sa isulti sa John chapter 1 verse 12, gitagaan tagatungod nga mahimong anak sa Dios. Ang relasyon sa Ginoo o sa tao bisan pag makasala ka, number 1 nga himuon sa Ginoo diha, struggle ka. Number 2, layo ang blessing sa imuha. Bisag kung saon imong paningkamot, layo ang blessing sa imuha. Dayon ikatulo, dili ka victorious sa imuhang pagkinabuhi. Pirming peace dili sa imuhang kasing-kasing struggle. Why blessing? Until nga mo return ka sa Ginoo, diha man dayon ma-restore man ni David, restore my spirit. Kaya ang spirito nga nagibutang sa Ginoo sa ato kasing-kasing, mao nay makig-istorya nato during the time nga doon na tayo mga mahimo. Muna yung Apostol Paul na yung mga butang nga dili niya gustong buhaton, mo no inabuhat, no katuno ang gustong buhaton, dili mo inabuhat. Pero salamat sa Ginoo mga kaigsunan. Hindi kay taana, ako lang gi-review lang ba kay natingala ko ani sa ako ang mga ginsakpan dito, gipiyal sa Ginoo, ko naa pa man Nga unta gisulti man dito sa verse John, 1 John chapter 5, 11 to 15. Usay giingon sa 1 John chapter 5, verse 11 and 15. Giingon man din ha nga, and this is the record, o kini mao ang pamatuod nga ang Dios nakahatag na. That is past tense. Nakahatag na. Wala may nang Ginoo nga muhatag pa. Past tense nang gibuhat butang diya sa Bisaya. Klaro kayo og kini mao ang pamatuod nga ang Dios nakahatag, sumpayan pagyug na. Nakahatag na. Kanato sa kinabuhing dayon o kining kinabuhi naa sa iyahang anak. Verse 12, siya nga nakabaton sa anak, may kinabuhi. So that is 100% assurance. Isip mga nagadawat o nagtuo ni Jesus Christ nga iyang manluluwas, dili na mausab. Muna nga, number 1, we assure eternity after death. Number 1. Nganong importante kayong faith. Muna nga ang mga tao, kung dili mo dangop sa faith ngadto sa Ginoo, munang daghan ang mga tao nga moingon nga maningkamot ko aron ko maluwas. Ngano man ang iyahang faith, dili gyud ang faith nga mo'y gipangita sa Ginoo. Muna gitawag intellectual faith. Panghuna-huna nga tawhanon nga ako lang siguro ni mo nang apilan na kog buhat. Napay maingon nga mutuman sa pulo ka sugo. Plus mutuman parang maluwas. Hey, kanang pagtuman nato sa sugo sa Ginoo, pag-fulfill naman lang na, nga kanang na ang mga buhata, mo ikalipay kay mahot sa Ginoo, wala abot sa atong kaluwasan na. Amen? Isip luwas noon, kana mo'y kalingawan natong buhat. Guide sa ato ang kinabuhi, nga himahimutan, isip, linuwas sa Ginoo. Iyaw mo ng pulo kasugo, galisod, magaling, memorize. May kasama ko rin nakalimemorize direct pulo kasugo, be. Wala ay. Wala ta memorize, no? Mabali pa manggali. Asa ka itong nga versa? Sa mo itong pagbuhat. Pero salamat nga atong pagtuo through faith. Amen? Pagtuo, ang atong kaluwasan, pinaagi o pagtuo diha ni Jesus Christ. Dito maglangan niya, ako lang review kay basin o gaasyon ba na inyong pastor dire, uban sa mga leaders, unya di ay, naapa di ay sa ato ang question nga maingon ta, nga kung masipya ta kay nakapamalikas ta, musipya ta kay nakahimo ta og dili gusto pero nabuhat na to, makaingon nito nga, marag ba impirno niya ko, naniguro gyud ko, ay kaluoy in taon. Kung inana manggali ang imong kaluwasan, no? Mawala na ang 1 John chapter 2. Unsa may giingon sa 1 John chapter 2? Dunay advocate, dunay manlalaban. Nga kung atong tanawon, wala man nato ni wala ko na suwat pero tanawa. Chapter 2 sa 1 John chapter 2. My little children, these things write I unto you, that ye sin not.
Di ba kaingon ang Bible nga, niingon gid ang pulong sa Ginoo nga ayaw pagpakasala. Pero di man ginato kalikayan. Kay kani atong hunahuna, kani atong baba, kining ato ang mga pagbati, na maging mga panahon nga masipyat kita. And if any man sin, di gusto sa Ginoo nga ayaw pagpakasala, katinguha pud unta ta nga di ta magpakasala kay mo ikalipay sa Ginoo. Pero naagi masipyat, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Dunay manlalaban. Mayon ang Ginoo, humanan ako nagbayad dihan sala. Diri na ako na manubag isip akong mga katawhan ug akong mga anak. Puspusan ko ni. Palayaan ang blessing sa ilaha. So salamat mga higala gigsoon nga ingon ana. Nagisulti po dito in John chapter 14. Kay matrobol usahay labi na sa kahimtang nga nagdagsang ang mga murabag ambot ang mga kalibutan naron nato mura na na normal na ang mga paghimo og daotan mura na okay na sa ilaha. Pero abnormal na sa kastuhanong kinabuhi. Let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house have many mansions. Verse 2. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. Verse 3. And if I go to prepare a place for you, I will come again, I receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Assurance man na. Nga di man ginato kalikayan nga maatot murag na struggle. Pero ayaw kalimot nga ang promise sa Ginoo magpabilin nga inigbiyan mo ang kalibutan ha, naiganda man Ginoo. Muna number 1, we assure eternity after death through faith. Nga importante gyud ang faith. Na number 2, why faith can change direction and how we enjoy the blessing. Mao na nga ang blessing in verse 2 naay gi tan-aw ang Ginoo. Tanaw daw sa Matthew chapter 6 verse 25 to 34. Niingon diha nga Mateo. Adita sa number 2 kay dinhi ko na enjoy nga na encourage ko taliwala sa mga kaluya nako rong mga panahon na last 2 weeks naluya gyud ko. Ambot lang. Pero sige lang Lord, salamat nga naa ka. Matthew chapter 6 verse 25. Kani bang panghuna-huna sa tao, di gid nimo kalikayan ang panghuna-huna sa tao kaning ni ang naghisgota o panginahanglan. Nga sa una to pag-enjoy sa blessing ang Ginoo nag-promise man nga kung nakapasyanina man ang Ginoo, kung nagatiman man ang Ginoo sa mga hayop, di ba labaw pa ta sa mga langgam, labaw pa ta sa labaw pa ta sa sagbot. Pero dito kalikayan nga kung naa nagali ta sa panahon sa mga panginahanglan, maksug kalaylay atong bitiis. Pero salamat na lang ang Ginoo faithful. Nga gusto sa Ginoo through faith. Nga kung lig-on lang di ay ang ato ang pagtuo sa Ginoo, kung maghisgot man og panginahanglan og panalangin, doon na mubalik ta sa promise sa Ginoo. Nga, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. So faith ra gyud mo ipuhunan ana. Nga ma-enjoy nimo ang blessing kung mutuo ka sa giistorya sa Ginoo. Amen? Pero ambot lang. Ko tao ra man pud ko, naagi mga panahon nga moakson taga-Balaka. Karon, salamat sa Ginoo sa inyong support, salamat sa inyong tabang. Nakabayad na ta sa luti dito, pero na-action na pud ko og tan-aw na pud ko og lansang, tan-aw na pud ko og sin. Nanay kahoy, may problema nanay kahoy. Lord, karon na noon maluya ta nga nananao naplasta sa grasya sa Ginoo, nanay makita na nato ang imong trabaho. Bunga ra siguro ni sako ang pagtuo nga ni action og kagar. Iko Lord, nganong nakaingon man ni iyahang mga disciple, Lord, increase our faith. Kung niabot na sa hunahuna o kasing-kasing sa mga disciples,
walay rason nga moabot pud na nato. Amen? Pero salamat nga faithful ang Ginoo. Kung mangayo ka sa Ginoo, increase our faith. Kay ang faith, kung naa na nimo, ma-enjoy ginimo ang blessing kung naa kay faith sa gi-promise sa Ginoo. Amen? Faith ra gyud atong puhunan ani. Kay kung miingon ta og napay lain, wa. Mumitaw na nga diha na ko nakita wang ko, Lord, salamat nga gipaagi ko nimo, gilid ko, giguide, giyahan ko nimo nga naa ko sa baroy nga grabe og faith among pastor. Pastor Chris ba? Daghang kong mga pastor nga na-meet. Apil og mga prayer fellowship, prayer asa dapit abot mig usamis. Maniid ko sa mga pastor. Diha ra gid ko ni Pastor Chris nakakuhag, nakadungog og klase nga faith nga ingon ato. Kay kada fellowship na mo dito. Mga anak ko, Lord, salamat nga na imo kong gibutang ni Pastor Chris. Kay kung nabutang ko nimo aning mga pastor nga ingon ani, magparehas gyud mi ani. Nga okay ra ba nga sa ministry daghan ang tuig kaysa manimba? Nay may mga pastors nga 38 na katuig. 12 ka buok na nimba. Nagwali gyud ko dito. Iko Lord, wa siguro ni nagmatter siguro sa kugihan oy. Wali. Pero siguro ang faith. Iko Lord, tabangi biya ko Ginoo nga usahay magod ang faith nato mukagar. Basig wala kaayo ni sila na-develop ang ilang faith nga naay himuon nga kahibulungan diha sa Ginoo nga ma-enjoy natong blessing nga isip Kristohanon, isip alagad sa Ginoo, ma-enjoy nato ang blessing kanang faith lig-on, kanang faith dako. Munang ko nga di pa magyud kaayo mi puno sa Ginoo atong Sunday, daghan mang mga nanimba. Ang wala kasimbad to Jubilin. Wala ko kitang Jubilin atong Sunday kay iyang motor nila naguba, nabangga ato sa ubos. Kaya sige padagan to iyang kamanghuran, sukin padagan. Nadasmag kunog iro. Wala nakaabot sa Jubilin atong Sunday isa ka Sunday naa. Atong Sunday wa. Di kayo may daghan pero salamat nga gibalik ko ni nga mensahe, ko Lord. 12 pa man ka bangko. Wala man kay ibutang kung walay bangko. Dungagan ko ning bangko, pero padak-a akong pagtuo. Iatras ko ning ni adiri, pero dungagi akong pagtuo. Muna nga, Lord, ibalik ang akong burden. Salamat nga gibalik sa Ginoo. Daghan na noong open door karon sa mga Bible study, daghan ng open door nga makawali ta. Muna ko, Lord, naragiday namo ang pagkulang. Ikaw ragiday mo iway pagkulang namo. Kami mo idakong pagkulang nimo. Actually, ang akong kaugalingon akong giwali ani. Giwalihan ako akong kaugalingon. Kay base ng akong pagtuo gamay na ba. Pero salamat gi-review ko si Ginoo nga importante day kayo ang faith. Why problema sa assurance sa kaluwasan? Why problema? Save. Kanina lang ma-enjoy na to ang blessing. Pero dili nimo ma-enjoy ang blessing kung ang imong pagtuo sa Ginoo magpabilin nga tuon, on, off, on, off. Di ka ka-enjoy. Kay pag-abot sa blessing, makalimot ka. So, importante yung mga kaigsuunan, ngano ang faith maka-change sa atong direction, kay kanibitong, okay na ni. Pero para sa ako, no, niabot sa akong punto. Kung 55 naman akong edad, ingko, okay na siguro ni nga simbahan. Okay na ni. Dayon, dugangan lang ako bangko. Hantod ko mubiya. Huwag kisay mapuli diri. Sakto na siguro ni nga pulo ka bangko. Pulo diri. Okay na ni. Makatras na. Okay na ni. Pero gi-remind ko sa Ginoo, open thy mouth wide and I will fill it. Ingko, Lord, dili day pwede. Mintras nga naa pa ko'y kinabuhi, padak-on ko ni akong pagtuo, taman og asa ko nimo kuhaon.
Nga kung now na may mapuli diri kay di man po ko magpugos na akong mga anak kung maminyo og pastor. Ila na kaubuton og ilang maminyo, mabanan na magpastor pero kung di ko magbuot, ila na kay calling mo sa Ginoo, og napoy calling sa Ginoo sila, ila na. Ikaw at least nga magpadayon ang bulaton sa Ginoo. Mura na ako nga naay matukod nga simbahan sa Tukaya nga moabot ang panahon nga pila ka tuig gikan karon, at least nga naay simbahan nga Baptist dito. Bisag naa sa bukid. Akong giinan ang mga membro, kisay mapuli nga mga pastor ani kaning mga bata ni. Kung mawala na ko aning kalibutana, why problema na basta padayonon ang buluhaton sa Ginoo nga kalag mo'y sentro. Sorry lang gyud kaya kung may duha ka semana. Wa gyud ko nanulwining. Kay bugat akong kasing-kasing kay sulwining naidaghan niya natubangan din puyo pa sa imong balay magpabuyag maka-indifferent gyud sa imong focus. Pero salamat nagsugod na pud atong Monday. Nibalik ko Bible study ko, Lord, dili na ako di ko mo focus aning problema ha. Ko Lord ang akong pagtuon ni gamay. Salamat na lang nga remindan ta sa Holy Spirit. Sala pagbasa na ko anak ko tong Domingo. I-review taning kaluwasan aning mga tawhana be. Una enjoy ba ni nila ang blessing? Ako Lord, nakalimot ko. Kay nikagar ang akong faith. Di na ko ka-enjoy sa blessing sa among kaupat ka tuig na anay midjip. Di na ko kakita ana. Dili na ko kakita nga nanay building nga tigumanan. Dili na ko kakita nga nanay maglingkod ini ka Domingo. Ang ako makitaan katong nagpabuyag nga nagka-discourage na ko. Sige, tagpansulwining pag-abot sa simbahan mo magpabandog maskit tundugan ko undang sulwining sa pahulay sa. Pero salamat imong Ginoo. Gi-remind ko sa Ginoo. Sa pulo ka buok giayo ni Jesus Christ. Usaray ni adto nagpasalamat sa Ginoo. Ingko, ay salamat. Manulwining na itigdaghan. Og 30, so og nanay tulo, okay na. Nga magpakita. Kung naa sa 50, 40 ka buok ka nagtarong, kung nanay duha nga nagpapabuyag din ha, ayog tutuki na, tutuki itong daghan. Kung nakuan ko, natandog ko. Ambot lang yung pastor, basig wala na siya natandog atong naay mga gialaw sa Ginoo, pero para sa ko, sakitan ko. Na kaning tiguwang na ta, sensitibo na tagsakit, no? Kay imuwa eh. Makapuy-puy tuhod. Kulor tiguwang na biya ta. Tiguwang na biya ako. Ko tabangir ako nga mo change ang ako ang direction. Usa may maka-change akong direction? Faith. Nga kalag di ay ang gisugo sa Ginoo. Kalag. Unang Bible study mi, last, na po'y ulihanan rong namatay, na po'y mga Bible study karong Huwebes. Ikaw Lord, balik mi. Anong Sabado? Ano ba ka namin? Bible study Sabado, pero mi. Balik mi sa kuan. Kung diri ko ma-enjoy sa blessing, makita ko ani. Kung mulig-on ako pagtutungod ani, Lord, balik ko. Manang salamat sa Ginoo. Balik ko. Balik ko. Munang karon, tugot po sa Ginoo nga matag barangay, ako na po Dok, nabel pa ba ni? Abel ba ni? Data ng barangay, gikuha ko, gitap nga ako'y magwali, spiritual, dito, kada meeting sa barangay. Yung ko, Lord, na opportunity, basin og mo ining giluya ko sa yawa daan, kaya naaday opindor nga naa sa unahan, aron di ko magamit nimo, discourage ko, ilabay ko ng opportunity. Ko, Lord, salamat nga imo kong giwalihan ron. Otrohan Punis Merkulis dito sa Baroy, walihan na sana ako akong kaugalingon. Kaya sahay, ma-out of focus na ta. Tungod anang gamay kaayo nga makawala sa faith. Salamat aning reminders. Disciples ni ingon Ginoo, increase our faith. Nganong importante kayong faith? Tan-awon sa Ginoo aron ma-enjoy nato ang blessing. Aron mobalik ta sa promise sa Ginoo. Kanindot sa Ginoo nga naipulong sa Ginoo. Why? Nga faith can change direction. Number 2, nga ma-enjoy nato ang blessing samtang buhi pa ta. Kung mangayo ta o kung atong unahon ang Ginoo, ang faith,
musunod ang blessing musunod ra. In Psalm chapter 1 verse 1 and 2, dili lamang unahon ang Dios, ikinabuhi nato ang Dios. Dili kita ka kinabuhi subay sa kabubuton o gitawag godly nga pagkinabuhi ko ng atong faith sa Ginoo. Gamatitot asa na ning kagar. Kay ikumparar man nato ang atong kaugalingon ngadto sa uban. Namingom nita nga, kato siya mo'y grabe nga gihimo di mao. Bintaha naman ning ako. Pero ligon kag faith, kung ang imuhang o ang atong pagtuo, ligon ang atong pagtuo sa Ginoo, dili nimo ikumparar ang imong kaugalingon sa ubang tao, kung dili ikumparar nimo sa ikahimuot sa Ginoo. Mo nang giingon sa Psalm chapter 1 verse 1, blessed is the man. Wala ta sa Psalm chapter 1 verse 1 to 6. Tanawa sa Psalm chapter 1 verse 1 to 6. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Verse 2. But his delight is in the law of the Lord. Dili day pwede mutubo ang atong faith nga dili nato pahimuton ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kani bitong pagkinabuhi sa Kristohanong kinabuhi. Sometimes good, ambot lang kanin niyo para sa ako sometimes moingon ninta. Arag okay ra siguro ni kay atong iyaha. Ikumparar nato ang atong kaugalingon dito sa uban. Arang-arang lang pud ko sa iyaha. Dili dili di eta mo kumparar sa isig ka tawo ug unsay atong nahimo kun dili atong ibalik ang atong kaugalingon, nalipay ba ka ang Ginoo sa ako ang pagkinabuhi. Kay kung atong ibase sa uban Kristohanon, kanara bay daghang Kristohanon miingon nita nga kana siya una maginang Kristohanon nako. Naa pa panggali din pamanggali. Arang napuguan na ay. Ayaw. Santa iya ta og pagpahimahimot sa Ginoo kay bulahan ang tao sa atubangan sa Ginoo. Kung ang ato ang kaugalingon diha nato gipahimuot sa Ginoo. Inko Lord, sorry gyud. Nangay ko pag sorry ganina pa adto pa mi Lord, sorry gyud kayo sa kong gibati. Bati gyud indifferent kay ko. Pero ngano pong mututok mo pugo aning nagpabuyag nga pipila? Tinuod gisaligan na nako tong lalaki. Pa-drive, panguha siyang igsuon sa mga kuan dito, driver sa motor. O tapukan lang dito, kuhaon na og jeep. Nag-uyab na noon atong nagpuyo sa balay. Nigagi sa Domingo nagsakay sa motor mulingi ang duha gatisngi. Kinsa man kunoy pastor nga mukatawa maglantaw. Nga ayahang mga manghod na noon, wala na noon nanimba kay nagtan-aw sa magulang. Kung saan akong pagkulang Ginoo? Hallelujah ko eh. Murag namoy pa yung gatanaw ting agit na wa naman manimba no ning duha nagkuyog naman ning mga kunihong dagko. Naluya jud ko. Ko nang sulwi ni sige tag sulwi ni mababuyag naman gihapon. Pero nalimot ko nga naday na ning kamot og tarong. Nalimot ko nga naday daghang na ning kamot. Nalimot ko na yung bag-o nanay bag-o nga nanimba. Papamilya pa. Ang akong faith, di na ko iadto sa uban. Ang akong faith ni gamay. Munang naparehas ko aning disciples. Munang ingon ayan disciples, Lord, increase our faith. Kay dili na ta kakita sa imposibleng butang, kay makaingon na ta nga di siguro mahimo. Ang faith di ay ang mga imposible sa tao, posible sa Ginoo. Lord, nganong miingon man ni si Jesus Christ nga kung naa kay pagtuo sama sa mustasa, liso sa mustasa, makabalhin kaani nga ibalhin sa dagat. Ikaw kuno'y pamuhi, ikaw kuno'y pananom adto sa dagat, nabay mabuhi. Ikaw kuno pagkuhag litob, dayon adto sa suba, sa imong pispan, buhi Dili man. Dili normal. Pero sa Ginoo, sa tao, abnormal, pero sa Ginoo, normal. Sa Ginoo, sa tao, imposible, but sa Ginoo, posible. Kung anong mag-uol mo ko aning duha? Tulo. O, daghan-daghan di ay. Kay musimbag Domingo, inig kahapon, inig kagabi manuyop, manalagan anang kasagingan nga wa nay mga buot. Munang ingnon na lang taon ko sa kong amigo nga
wala na nagsimbahan, pastor, magampo na lang siguro kag mga tarong-tarong sa Ginoo, pastor, nga kanang dili ingon ana, pastor, tagaan na siguro ka. Kay nakita niya nga naluya ko. Hasta pa ang akong anak, ni puli taw, hintabang taw istorya pa. Nagsige na makagtabang anang mga tawhana pa. Wala, maghapon na sila yung mga kuan. Undagi, tabang ana pa. Nga naman, nanimbag Domingo, pagkagabi nagilantanay atong kasagingan. Kay nangasabog. Nausaom na nimo, ikaw pastor nga nagawali dito. Di ka maluya. Nakandaghan gidi ay sila. Di, nabugat lang to atong gapuyo sa balay. Nakato akong sinugo, akong sugoon. Ha? Abot lang, say Pastor JK. Dibati mo diri, okay ra? Nay mga gialaw nimo, okay ra? Para na akong naluya ko eh. Ano bitaw, hindi kakita nimo? Lami yaka sa log. Ikaw Lord, guwang na ba mi? Ko di ta ka-enjoy sa blessing ani, pero Lord, ang increase our faith aron ma-enjoy namo ang blessing. Kamo, kung di mo gusto nga ma-enjoy ninyo ang blessing, ug ana ra nga pagtuo inyo ha, pad ang gusto sa Ginoo dili ing nana ta magpabilin nga pagtuo. Gusto sa Ginoo nga mudako ang atong pagtuo. Mo nang number 2, makita nato din ha sa atong gibasa sa Luke chapter 17 na ay mga butang gi agi og parabol sa Ginoo ba. In verse 6, and the Lord said, if ye had faith as a grain of mustard seed, ye might say into this sycamore tree, o sycamore tree, be thou plucked up by the root, and be thou planted in the sea, and it should obey you. Musunod na sila nimo. Kasi ko gunahuna ba? Unsay butot pasabot ni Christ? Musantop gyud sa akong unahuna. Kay imposible man eh. Ang imposible sa amo posible di ay nimo Ginoo. Pero unsa man ang naay gusto sa Ginoo nga ipaabot? Faith. Nga imposible nga bukid nga magbutang og mga daghang manimba, no nga akong gi-challenge ang mga Kristohanon. Kung ang tao magbaton lag pagtuo ni Jesus Christ, di ta masulod diri bisag palaw lang. Kamong mga taguto gaya dili ra mo anak kadaghan kung nakasabot lang kung dunay faith ang tao sa Ginoo. Pero sige na lang. Kanusa man moabot ang faith? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So ang pulong dai sa Ginoo mo'y makapatubo sa atong pagtuo. Salamat na lang. Nga mobalik ni deta nga sa tao imposible, pero sa Ginoo posible. So di mo na nga ma-enjoy nato ang blessing. True faith sa pagpuyo nato nga godly, then sa dili lamang sa pagpuyo nato nga godly, pag-obey sa kabubuton sa Ginoo. Sa Isaiah chapter 1 verse 19. If ye be willing and obedient, he shall eat the good of the land. And kung nag-eat naman may good, kaya wala man kami napasnuhi. I-providean man mi sa Ginoo, pero sometimes ka nang willing og pag-obey sa will sa Ginoo, struggle pa ta. Nganong struggle? Ang atong faith hinggamay. Ang atong faith nga kanana ay naang bersikulo ha, para sa ato, mura na lang og kanabang. Sanang magtumar bitaw ka og antibiotic nga mura og ang imuhang lawas, di na kay madutlan sa tawagan ana. Na-immune na lang. Mura ba og pagbasa nimo sa basta, if you willing and obedient, he shall eat the good of the land. Murag di na kay bugat sa ato. Ngano man, ang faith nagamay man. Pero sa diha nga ang atong faith ni dako gipa-increase, gusto nimo nga pangayoon sa Ginoo nga mo increase na. Porting ninduta kaayo basahon ng bersikulo ha. Nindot kayo ba nga if you be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. Mura patanaw nimo ba nga murag excited ka kanunay. Mura pag madasigon ka kanunay nga kung gusto ta dayon mosunod lang kita sa Ginoo. Ang promise sa Ginoo, di gyud ka mapas mo. Pero mura og di na madutlan og usa ni tambal sa ubo karon nga grabe mang ubo sa mga sakop namo dito. Di na matabang og lagundi.
Mangita na gyud taas-taas nga dosage. Kay na-immune na. Murag Kristohanon. Murag na-immune na lang ng Isaiah 1:19. Isaiah 1:19. If we willing and obedient, he shall eat the good of the land. Murag dili na kay bugat. Nganong ingon na naman, ang faith ni gamay. Pero kung dako ang imong faith, pagkabasa nimo sa bersikulo ng ana, wow, ma-enjoy ginako ang blessing ani. Ma-enjoy ginako ang blessing. Bahalag, edad-edara na hapit. Ma-enjoy pa gihapon ang blessing. Ako na-enjoy na ginakong blessing. Na-enjoy na nako. Pero, ang problems, kuyog lagi pod. Hindi lang. Mga struggle, mo nang ikatulo. Arta sa ikatulo. Dili lamang nga we assure eternity after death. We enjoy the blessing. We endure hardship in life. Through faith, we endure. Unsa man ang we endure? Makalahutay ta ba? Makalahutay ta ba nga? Kana bang kun doon na may mga trials, kun doon na may mga pagsulay, kun doon na may pagtayog sa atong kinabuhi, through faith sa Ginoo, maka-endure ta. Saan nang maka-endure? Kana bang makalahutay ba nga hangtod nakaabot ta karon? Oh, dinhi sa baroy be. We look back pila ka tuig na sa struggle nga nahitabo diri sa baroy. Ngano nakapadayon? Through your faith. Nagtuo mo sa mga gitugot sa Ginoo sa pagsugod pa diha ni Pastor Chris? Kung wala lay igong faith nga nakit-an ang Ginoo, wala oy, bungkag pa ta sa iskanding. Bungkag pa kita sa iskanding. Grabe gito grabe gito gyud. Kabantay mo itong magtini. Ang prayer na to, magtapok, mag-prayer. Di ba, lami pirmihilak? Kaya takasabot. Pero nga naman, through faith, naka-endure ta nga nakaabot ta karon. Amen? Makapadayon po ta sa unahan. Basta ang atong faith ligon. Munang sa panahon dito sa in time of affliction ni Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 12 verse 9 padulong sa verse 10, niingon gyud ang pulong sa Ginoo. Ang Dios si Jesus Christ. 2 Corinthians chapter 2 chapter 12 verse 9. Munang ingon dayon diri sa si Jesus Christ gibutag gi-shade man ni sa verse 9. Niingon diya, and he said unto me, nga naman, naay mga panahon sa verse 8, for this thing I besought the Lord thrice, and it might depart from me. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Salamat na lang ta nga, naka-endure ta, tungod anang grace sa Ginoo. Usa pa gisaligan nato anang grace sa Ginoo, tungod pud anang pagtuo. Nga gisaligan nimo nga makapadayon ta, nakaabot ta karon ug makapadayon ta sa unahan tungod anang grasya. Pero ang grasya dili na maligon, dili na mo trabaho sa imong kinabuhi kun gamay ka kay kag pagtuo sa Ginoo. Nagtuo ka og kanang grasya og dili na nimo basihan og pagtuo. Dili oy. Lord, grasya ra gid ining ingko, akong giana ba ingko? Unsa pa ka tong naga-mission nga kanabitang mga bata pa no? Grabe siguro nga struggle ba? Nga na-action mo kitag kaluya nga tiguwang na taga-mission. Na mga Bisaya pa gyud. Unsa ka kanang naang mga eskwela pa ka og eskwela pa ka og kanang language no? Needs pa, may eskwela pa kag language pag abot didto. Ya dakop-dakopon pa ka. Ko Ginoo ngano mang maluya man ko. Nga mga Bisaya ra man kaning dagko, unig istorya nimo maminaw man. Miingon ang Ginoo, tubago na sad ko sa Holy Spirit. Ang imong pagtuo mo'y nagamay na ay. Salamat sa Holy Spirit badungon ta. Ako tinud lang magbusikog basa ani ang John chapter 16 nga dili mo biya si Jesus Christ kun walay ipuli nga Holy Spirit. Salamat ko sa Holy Spirit nga dili mo biya. Mag-grave siya basta dunay mga di maon ko Lord. Holy Spirit, salamat, be faithful kay ka ha.
Wa gid ay problema sa imong pulong. Wa gid ay problema sa imong mga promise. Ang amo ging pagtuo mo inigamay na. Salamat ni Apostol Pablo, miingon gino, may giingnan siya ni Jesus Christ, my grace is sufficient for thee. Kay tinuod man di ay dunay mga panahon nga dunay gitawag og affliction sa atong kinabuhi. If we believe sa grace sa Ginoo, ang grace sufficient sa imuhang affliction. Walang kabalo akong mga anak pero di mo ko magpahalata god. Hasta sa akong asawa. Wala ko pahalata pero nagi panahon mo libkas. Kung magpahalata ba nga anak akong gibati. Kay basin niya pug inisulti nako. Tubagon ko bag sa may nagsugo nimo. Ni Koyo graman minimo. Ang ako lang nga pag bisag rumpi na tindog lang po bab. Okay, wali lang yapon, dasig lang po, wali lang yapon bab. Pero wasa kabalo nga naoy gibati. Pero salamat nga ang grasya sa Ginoo is sufficient in the time of affliction. Dili man affliction, kaning discouragement. Tanawa sa verse 17, verse 17. Luke 17:17. Ara man to dita. Luke 17:17. And Jesus answering said, were there not 10 cleansed? But where are the 9? The question man gani si Jesus Christ. Sa iyahang gihimo, nga pulo ka buok ang iyahang giayo, pero usara ang nibalik. Sometimes makaingon ko ba nga, kadaghan sa akong gisulwining. Napa maging nagpabuyag? Maramang disguise ba? At least na lang. Nga naay nagpabili, nagtarong. Ikaw tabangi ko. Salamat na lang ninyo, gid pagkatinood, kung mag-ari ko dire. Ma-encourage ko, amen? Nga naapa mo. Ma-encourage ko. Naay mga panahon, good. Di ko mo to, na ubang mga pastor, magpatindog-tindog, magpatuso-tuso nga. Nga ako sa ministry, gikan sa una, wag ko problema. Iko but gina magkawali. but gina. Nakalahutay lang ka, nakapadayon lang ka, tungod anang grasya sa Ginoo. Og dili sad ko mutuo nga nakapadayon og nakapadayon sila. Nga makapadayon sa paunahan, kundi ta magsalig sa grasya, pagtuo ang ato ang palig-unon dinhi sa atong kasing-kasing. Nga kanang grasya makapadayon kita sa unahan. Jesus Christ, we believe nga si Jesus kaning pag-question nga man ang siyam. Natandog siya. No? Pulo gud kabuk iyang giayo nya usa ra himba ing adto dito. Nga expect ko sila nga pag humag-ayo ato, giingnan sila nga adto mo sa prest. Pero usa ra nakit-an pag adto ni Jesus Christ dito sa temple. Usa di ba pulo mo kabuok giayo? Amang siyam. Sometimes kita pod inana pod. Naa kay mga gihimo pag-ayo nga na kay Bible study, pagpasabot, imbitar, hatod, halos na lang hungitan sa ilaha para makasimba. Pag-abot sa unahan, magpabuyag. Di ba may inana sa ta? Makaingon ta ba nga, kadaghan naman akong gihimo. Nga, mo na imong ibalos? Pagkaingon ta ba, pero sige na lang. Sakto gid itong ingon ni Pastor Chris sa unang panahon. Hindi lang. Mao na nga, through faith, we endure hardship in life. In affliction, in discouragement, in sickness. Doon ay mga panahon nga luya ta. Na ay mga Kristohanon nga, usa naman ni, nagsimba naman ta. Nasakit naman oning mga anak. Unsa man ni, labi na rong panahon na, gipasanginlan ang injection ni doktora. Kay wala kuno injike ni ng doktora, dili kuno ospital lang anak. Salamat na ko naniid ko sa mga Kristohanon nga wa gyud mo istorya ingon ana. Salamat akong istoryahan. Ikaw unsa man gani sakit ato? Injection ko sa dili. Pneumonia. Ikaw ay magpasakag ko anin ha.
Actually nagsimba to, uban ato. Taka mo istorya diha. Kasuhan gali mo diha. Ipasangin lang ng doktor kay pang ubo ang bata, ginjika nila dayon naabot tungod sa injection eh. Tapos di ba daw gipos na drop. Okay pambadlo kay irisan yun na. Taka lang mo diha da. May mga panahon in sickness. Pero salamat nga in Matthew chapter 8 verse 10, dunay usa ka babae nga dunay balatian. Sometimes po sa atoa doon natay mga balatian nga moabot sa atoa. Salamat ingon si Jesus Christ. When Jesus heard it, he marveled and said to them that followed, verily I say unto you, I have not found so great faith, no not in Israel. Kinsa man ni siya? Katong usa ka babae nga masakiton o katong usa ka lalaki, usa ka papa nga giingon niya nga, Lord, sultihi lang ko nga maayo ni. Maayo siya. Pag abot didto, naayo gyud ang usa ka bata. Tungod sa iyahang pagtuo naayo. So ingon ani gapon dunay may mga panahon nga luya ta. Dunay mga panahon nga masakit ta. Muna yung the prayer of faith in James chapter 5 verse 15, the prayer of faith makaayo og balatian. Sakto di ay gyud ang faith gyud padak-on kay normal gyud sa atoa nga masakit ta, normal gyud sa doon natay affliction, normal gyud sa atoa nga ma-discourage ta, pero kung dagko lang ang atong pagtuo, kanang tanan mahimong positive sa atong kinabuhi. Kay kaning mga naunga lang daan, di kumutuong, di mo muabot panahong luya mo ay. Walay exempted aning kaluya gyud. Kung naay may nga ako, Lord, ako, pastor, di ko maluya. Ugma, luya na ka. Ay, maluya tay. Pasalamat nga ang kaluya, normal na sa tao, pero ang paglig-on sa Ginoo naa kanunay sa ato ang kinabuhi. Muna nga atong faith, disciples, nga, Lord, increase our faith. Sa ato pod, nga nung i-increase nato ang atong faith, o ang atong faith, mo'y maka-change sa atong direction, kayo sahay, ang atong kaluya, ma-out of focus na ta. In the time of sickness, in the time of trouble. In Matthew chapter 8 verse 26, sa time, sa panahon, sa pagbiyahe ni Jesus Christ, trouble kay sila, kay naibagyo. Pero, giingnan sila ni Jesus Christ. Ngano itong nahitabo, naratol sila? Faith. Nawa sa Mateo. He said unto them, why are you fearful? Tinod na, kung doon na may mga trouble sa tuwa, o sa mahadlok biyata. Sometimes, kanang mga mensahiya, ibalik na sa ato. Jesus, and he said, Jesus Christ na, said unto them, why are you fearful? O ye of little faith. Then he arose and rebuked the wind and the sea, and there was a great calm. Ano nahadlok sila? Ang faith nila, ni kagar, nga kauban ang Ginoo nila. Sometimes po sa Kristohanong kinabuhi, mukagar po ni atong pagtuo, nga kanang Ginoo nga kuyog siya ang mga disciple, nagkuyog man pud na nato. Ngano man inana nga matrubol ta? Ngano ang inana nga usahay mahadlok ta? Ang atong pagtuo di ay nigamay. Kung kamong mga ligon og pagtuo karon, mintinana. Kanang inyong pagtuo nga ni kagar-kagar parehas aning gawali dire. Pangayoon na to sa Ginoo ang atong faith, mudako og balik. Nga mus mudako pa. Aron maka-endure ta sa mga sa mga hardship sa atong kinabuhi. Ambot nganong mukatawa na lang ko. Ako na lang ikatawa kay nganong mag-uol pa ko. Nanay building. Nanay bangko. Nanay nanimba. Di nung kay daghan. Di nung kay puno me. Nanay nanimba. Nanapoy ginagmay nga offering. Nanay mo offering nga mga membro ba?
Pero nga no, pamangyong mo, mag-uulta. Kaya nga no, ang gamay yung patuos, pastor. Nang, Lord, di magsilbi ni, matakdan ato mga membro, ani, matakdan imo mga membro, ani, simbahan. May gamay-gamay pa niya, mga kuan pa. Lord, tabangi ko. Nga mudako akong pagtuo, pareha sa iyang mga disciples. Lord, increase our faith. May problema sa kaluwasan. Muna nga usahay ang atong pagtuo na gamay. Di na kaita kasakto o gwali sa kaluwasan. Number 2, usahay, di na to ma-enjoy ang blessing. Ang problema na lang mo imang magpatigbabaw. Di na nakita sa gihimos Ginoo. And number 3, kung doon na may mga pagsulay, di na takagwanta. Nga naman ang atong faith. Ini kagar. In the time of need, malimot na ta ng Philippians chapter 4 verse 19. But my God shall supply all your need. Gipalipas na gali sa Ginoo ang need nimo. Malimtan na nimo ang pag-sustain sa Ginoo nga nakaabot ka na tungod sa pag-supply sa Ginoo. Nganong mahabatabo man nga nana nga makalimot ta ng bersikulo ha. Murag dili na kaayo sa to, makalimot ta ka nga maintain na kanunay ang hantod nakaabot ta karon tungod anang mga pag-supply sa Ginoo. Usay makalimot na ta. Nabugat na pod akong need karon. Kay naghunahuna naman pod mi nga kaysa may dili ko naman na need ba. Ako ay problema kahoy. Nanay kahoy. Kung manaa si kay og si Shay, tuwa sa pikas kwarto. Naa may estudyante isa nga working. Naa si Junard og si Casey tuwa didto. Nya duha ka kwarto sa taas. Iko Lord. Naahamin natog. Kung asawa. Nas pulpit loyo. Alag mangipon mi nila dito sa taas. Dami ko asawa sa pulpit. Alam mo po kay pagliso atong bangko kampo Lord. Salamat. Di, nahuna sa ko nga, magtukod ta diri uguan. Kay, nay mga, nahuna sa kay nga, iyahang kwaon si nanay. Naaham to patugon. Nilahin na pong burden. Kay si nanay in taon. Luoy taon kayo. Tiguwang na. Naglusartan na papirme. Iya, pinangga kay na niya. Pinalitag gatas. Sa nanay. Di na ako nipatrabaon. Hunahuna po na ako. Asa po na patugo, no? Maghuot lang dito. Yung kulay na sa burden. Pero salamat. Lord, akong faith di ay nigamay. Na nakaabot naman gali taron ani, naanan ni. Di ta kaabot sa unahan. Pero nga di kaabot. Na-trouble ta. Ingon ng Ginoo. Tanawa na, balik ta. Tanawa sa kuan. Philippians anara. But my God shall supply all your need. According to His riches. Di man na mausap verse. Unsa may imong ipaligon ana nga matinuod na sa imong kinabuhi. Di faith. Kay wala kay faith, maluya ka. Murag tanaw sa imong ana, murag na og di na mo dulot sa imo. Pero kana kay pulong sa Ginoo, mahitabo gina. Pero nganong naa nga maratol ta? Ang imong faith gamay na. Parehas ako mutugan lagi ko tinuod. Engko ngano man ha? Ngano man mo nang sitol ta sa Ginoo. Lord, unsa may nakakulang sa ako ang faith? Unsa may nakakulang sa akong faith? Didto din ta nga mobalik ta. In Mateo, last nga verse, in Romans chapter 8 verse 31. In Romans chapter 8 last nga verse, in Romans chapter 8 verse 31, diri na ko na sabtan. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Unsa man naa? Diri din sa atras nga verse, it is written, nay, in all these things, sa verse 37, we are more than conquerors through Him that love us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth,
nor any creature shall be able to separate us from the love of God. Anak ko Lord, usahay ang problema mo'y magakuha nato dili naman dai na makasiparar namo ng usab na bugon, usab na nana, usab na diha shall be able to separate us from the love of God. Christian, remember, wala na usab ang atong Ginoo. Kita maoy nag-usab-usab ang atong pagtuo. No? So, munang salamat. Nagwali ko sa akong kaugalingon. Gidublahan ko ni, giwali na ako ni atong Domingo. Giwali na sad na akong kaugalingon. Nanalagma na lang ko, basin og naay parehas ta. Unya, challenge po ni nako ninyong ligon og pagtuo. Ampo kanunay nga inyong pagtuo. Kanunay. Aron mapaambit ninyo ang mga tao nga kulang na og pagtuo. Kay kami, kung pastor mawalag pagtuo, unsaon na lang namo pagwali nga dadon mo namo pagtuo. Munang salamat sa pulong sa Ginoo, hinaot unta nga naay mga panalangin nga inyong nadawat, inyong nasabtan para sa ako dako nga blessing nga napadayag nato ang unsa nga atong pagkakulang sa Ginoo. Faith can change direction. Faith can change the direction. Number 1, direction padulong og langit. Direction nga ma-enjoy nato ang blessing. Direksyon nga ma-endure nato ang atong mga hardship sa atong kinabuhi. Manindog ta, mag-pray ta. Dalaygon nga Dios, salamat sa imuhang pakigistorya sa imong ubos nga alagad. Tinuod ang akong kaugalingon, Lord, akong giakseptar. Di gamay gyud ang akong pagtuo. Malimot ko sa imong gihimo na. Pasalamat, Lord, sa mensahe nga imong gihatag karong gabi. Wala ko nasayod, Ginoo, kung naay mga Kristohanon nga naiingon ani nga gibati karon. Ikaw, Ginoo, panalangin sa mensahe nga magpahinumdum namo nga mobalik gid mi. Wala kay problema. Nagpabilin ang imong pulong nga tinuod, nagpabilin ang imong pagka-Dios nga matinud-anon. Tabangi lang mi, Ginoo, ang among pagtuo mudako. Kay mo'y imong ikaymuot, mo'y imong ikalipay ang amo ang pagtuo. Salamat, Lord, og i-bless, Ginoo, ang makatawhan nimo nga magapanguli gikan dinhi uban ang imong kamot magsapnay nga makaabot nga safety sa matag panimalay bisan pa man imong alagad. Og andama sad mi sa lain na usab nga mga adlaw nga naa ang imuhang grasya, naa ang imuhang panalangin og uban ang among pagtuo, Ginoo, lig-una nga hangtod sa imong pagbalik aron mahimo ming blessing sa uban. Ikaw, Ginoo, magtabang namo. Ug dalaygon ka, imo ang tanang dungog pagdaig pagpasalamat. Sa ngalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo ug maluluwas amo kining gipangayo giampo. Amen ug amen. Okay, gihimo nako nga kapartner sa akong kinabuhi ang Ginoo. Kapartner nako siya sa akong pamilya, sa akong pagskwela, sa akong pakiglambigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibuok na akong kusog ug hangtod sa akong katiguangon. Ako nasayod nga taliwala sa mga pagsulay nga moabot. Ang Ginoo adunay giandam nga maayo. Madagayaon og malig-on nga kaugmaon alang kanako. Mahimo nako nga magbalampuson sa akong pagskwela nga dili mobiya sa buluhaton sa Ginoo. Mahimo nako nga makabaton og trabaho nga dili isalikway ang akong pagkakristohanon. Mahimo nako nga magmalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo nako nga makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo nako nga magmalampuson sa pag-eskwela og trabaho nga dili mawad-an ang panahon sa Ginoo. Inubanan sa grasya sa Ginoo ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Hinaot unta nga ang pagtuo, magpabilin kanunay sa atoa, malig-on, para sa magamit po sa Ginoo. In behalf sa atong head pastor, Pastor J.K. Puntillas, God bless na atong tanan, sa Dios ang tanang dungog pagdaig. Salamat.